Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ikinagulat ng Komite ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pagkalas ng panel ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP bilang miyembro ng Executive Committee ng naturang task force higit isang buwan pa lang ang nakararaan mula nang sumali ito. Ayon kay NTF-ELCAC National Secretariat Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., kanila lang umanong nalaman sa social media ang desisyon at wala pang ipinadadalang formal na official communication ang simbahan ukol dito. Saad naman ni CBCP Commission on Public Affairs Office Executive Secretary Father Jerome Ceciliano, umalis sa NTF-ELCAC ang isang komisyon ng simbahan para mapanatili nito ang kanilang independence o kasarinlan, bagamat mananatili umano ang ugnayan ng dalawang organisasyon sa ibang paraan. Noong Setyembre nang inanunsyo ang pagkakabilang ng CBCP sa Anti-Insurgency Task Force ng gobyerno, ngunit nilinaw ng simbahan na tanging ang Episcopal Commission on Public Affairs lang ang nakikipagdialogo sa NTF-ELCAC at hindi ang mga leader ng simbahang Katoliko. Nitong buwan lang din nang gumawa ng survey ang CBCP at lumalabas na 70% ng respondents ang tutol sa pagsali ng simbahan sa NTF-ELCAC dahil sa takot na maging COP-opted at maging sa pag-legitimize ng umano'y paglabag sa karapatang pantao ng task force. Inaprubahan na ng COMELEC ang isang resolusyong nagsususpindi sa proklamasyon ng mananalong barangay at SK candidates na may unresolved cases. Sa bisa ng Memorandum No. 231111 na inaprubahan sa referendum at consultation kahapon, sususpindihin ang proklamasyon ng sinumang respondent na may pending petitions tulad ng to deny due course or to cancel certificate of candidacy, to declare a nuisance candidate, and for disqualification until further orders from the Commission. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, epektibo ang resolusyon sa mga kandidato na may pending disqualification cases tulad ng premature campaigning, illegal campaigning, vote buying at iba pang grounds for disqualification, kasama na rin ang mga kandidatong una nang nadeklara bilang nuisance candidates. Pinirmahan kahapon, October 24, ang New Generation Cooperation Framework sa pagitan ng Pilipinas at United Nations o UN. Nasaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda ni na Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo, National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan at US Resident Coordinator in the Philippines Gustavo Gonzales sa 2024-2028 United Nations Sustainable Development Cooperation Framework for the Philippines o UNSDCF. Layunin ng SDCF na mabigyang direksyon ang mga aktibidad ng UN sa bansa hanggang sa taong 2028. Kabilang na sa mga usapin dito ang human capital development, economic development at pagtugon ng bansa sa climate change. Binigyang diin naman ni PBBM na mahalaga ang kooperasyon ng bansa sa UN dahil na din sa mga nangyayaring krisis sa buong mundo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.